Eto, nako, tila gustong iliis na mismo ni Ombudsman Boyeng Rimulya ang issue po ng flood control na kung saan ay nakadikit po ito sa Marcos Jr. Administration. At sa ngayon ay agad na nalihis na po at ibinaling na dito po sa mga Duterte. Ito ho ay kaugnay ng naging pahayag ni Ombudsman Boyeng Rimulya na kung saan ay ang Davao City di umano ang epicenter, pinakatalagang pinakatumbok. Yan po ang pinakasentro raw ng flood control projects noong bago ho pumasok itong Marcos Jr. Administration. So parang ang gusto kong sabihin ni Ombudsman Rimulya na talagang imahe at 'di ba, talagang paniniwala ng marami na talagang napakatindi ng nangyari na iskandalo at anomalya dito po sa flood control sa ilalim po ng Marcos Jr. Administration ay mabura na yan. At ibaling sa nakaraang Duterte Administration. At siyempre, kapag binanggit niya ho yung Davao City noong nakaraang administrasyon, ito po ay tumutumbok kay BP Sara Duterte na siya po noon ay mayor sa Davao City. Ito, at ito hong pahayag ni Ombudsman Rimulya ay ito'y kaugnay at pagtugon niya dito sa naging tanong ni ACA Teacher sa Party List, Representative Antonio Tinio, at na kung saan ay nagtatanong tungkol sa sa iniimbestigahan ng mga anomalya. At sabi ho ni Ombudsman Boyeng Rimulya na ang Davao City ay naging epicenter daw po ng flood control allocations at isang potential ecosystem of corruption bago raw po pumasok itong Marcos Jr. Administration. Pakinggan lang ho natin mga kababayan itong pahayag ni Ombudsman Boyeng Rimulya sa kanyang pagdalo diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng pagdinig sa panukalang budget ng Ombudsman. Panoorin po natin. At hindi lang ho madali talaga sapagkat sabihin natin ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Okay. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ho kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yon upang makita yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern, Your Honor. Okay. Yan po ang pahayag ni Ombudsman Boyeng Rimulya pero wala ho siyang ibinigay na detalye. At ang kapansin-pansin sa naging pahayag, meron pang sinasabing daw o di umano. Ibig sabihin, hindi po siya sigurado. Ang sabi niya parang ang saktong pagkakasalita niya marami daw pumasok na pondo diyan po sa Davao City. Yun ho. At masyadong yung mga aligasyon, dapat unahin nyo muna at mukhang dito ho, nakakaramdam na ho tayo mga kababayan na parang may gusto na ho siyang i-absuelto at yung pagtuon ng pansin ng publiko ay mailipat na sa iba dito po sa mga Duterte. Kasi talagang matindi ho ngayon at grabe ay binabakbakan na sa Senado kaugnay ng impeachment trial itong si BP Sara Duterte. Pagdating dun po sa mababang kapulungan ng Kongreso, yung sa budget hearing, binakbakan din ni Ombudsman Boyeng Rimulya. So talagang matindi ho, todo-todo na ho ang talagang pagwawakwak ho dito kay BP Sara Duterte. So dito ho mga kababayan ay so parang lumilitaw, malinis, mas marumi yung nakarang administrasyon o itong mga Duterte dahil sa pag sinabi mong epicenter, yun ho ang talagang pinakasentro, talagang pinakapangunahin at malawak na korupsyon sa flood control na nangyari. So imbis na ito hong mga flood control skandal na ho ito sa ilalim po ng Marcos Jr. Administration, dapat ito muna tapusin. Tapusin ho nyo muna, Ombudsman.
At siguro dapat ho mapanagot muna itong mga opisyal ng DPWH at iba pang mga politiko na sangkot po dito sa flood control sa ilalim po ng Marcos Jr. administration. Kasi ang pinaka-conveniente ho ngayon na paraan para kumbaga sa wag kang mapansin ng ng publiko dahil sa ngayon talagang wala pa hong meron na ho ba kayo nabalitaan na talagang naipakulong mula po sa kakampi ng official po ng Marcos Jr. administration? Wala pa ho di ba? Lahat to mga sinasabi talagang mga nakaumang puro kalaban di ba? So tapos yung binanggit ho ni Pangulong Marcos Jr. noong kanyang State of the Nation address sa SONA na patong-patong daw po yung kakaharapin na kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez, pero ngayon mukhang uhupa na ho, wala na ho. At inililihis na ho ang usapin, ibinabaling na ho sa mga Duterte. Yan po ang nagiging parang naratibo ho, mga kababayan. So dito ho, sana ang unahin muna ni Ombudsman Boyeng Remulla yung kaso ho ni dating Speaker Romualdez, tapos ho niyan ay ano ba nangyari na sa kaso ni Senator Joel Villanueva at Senator Chis Escudero. Kasi may mga binabanggit siya noon pa Nauna ho dyan, mga kababayan, na kung saan ay sabi hinug na, kompleto na ang kaso at ipafile na ang kaso. Pero hanggang ngayon wala pa rin ho. Kasi bakit ho? Ang naging perception ng publiko, hindi kasi kakampi na di ba? Tapos may binabanggit din ho siya ng mga iba't ibang mga pangalan ng mga kongresista. Hanggang ngayon, pati yung magkapatid ba yun na Yap? Di ba? At dating sa party list, ngayon nasa Benguet province. Hanggang ngayon wala pa rin yung kaso. Nasaan na yung mga kaso na yon? Tapos ngayon ho, mga kababayan, talagang, di ba, antindi ho ng baha na nangyari dito po sa atin. Halimbawa, partikular dito po sa Luzon. Metro Manila at iba't ibang mga lugar sa Luzon, Pampanga, Bulacan, Batangas. Marami ho, no? At ang isinisisi muling na siyempre lumulutang at nabubuhay issue dito po sa flood control dahil sa nasabi mga pagbaha. Pero ngayon, ang naratibo ho mismo ng Pangulo, hindi raw po kinaya ng mga flood control projects itong matinding buhos ng ulan. Tapos isinisi rin sa basura. Lahat po isinisisi na. Isinisi sa malakas na pagbuhos ng ulan, isinisi sa basura, tapos ay isinisi na rin sa mga Duterte. Kasi ang flood control daw, matindi, epicenter, Davao City. So, isa na lang hindi sinisisi ng administrasyong ito, yung kanilang sarili. Na kung saan, 4 taon ho sila mahigit na nanunungkulan at namumuno dito po sa ating bansa, hindi man lang nila masisi ang kanilang sarili. Na aminin na na sila po'y pumalpak, na sila ay may kapabayaan o kakulangan, di po ba? So, yun po masakla po rito sa atin. At sa ngayon ay bangamat ang binabanggit ni Ombudsman Boyeng Remulla ay tuloy-tuloy pa raw po ang kanilang investigasyon sa daan ng mga flood control cases. At pero sa ngayon wala pa rin ho, puro investigasyon lang ho. Wala pa rin ho sila na ibibigay na mga detalye dito ho, mga kababayan. So yun po masaklap. Kung kaya't dito po ay itong si Congressman Pulong Duterte ay ho siya, umalma dito ho sa naging pahayag ni Ombudsman Boyeng Remulla at kanyang sinasabi, dapat daw ho na pangalanan niya at magbigay siya ng detalye. Di po ba? Dapat ho ay sabihin at kasi mahirap po kung mga ganyan reckless, wala hong pakundangan na mga pahayag at bintang, talagang hindi po ito dapat, di po ba? So, yun ho, mga kababayan, kayo ho, ano masasabi nyo rito? At mukhang lahat po isinisi na. Isinisi sa basura, sa matinding tubig ulan, pero hindi isinisisi yung sarili nila. Lalo na po yung mga opisyal na nagbulsa dito po sa sinasabing mga maanumalyang proyekto sa flood control, di po ba? Meron mga substandard, mahinang klase, at meron din ho ng mga multo na hindi matagpuan ito mga proyektong ito, pero nai-release po yung pera o yung budget. At napakarami ho ng mga malalaking infrastructure project ang naapektuhan dahil po sa flood control na yan.
yung budget doon ay inilipat ho sa program tapos ipinondo ho sa mga flood control projects. Yan po ang masaklap po ng pangyayari kaya apektado ho ang lahat. At nang lumabas po ang isyong yan, matindi hong korupsyon, malawakan, lahat na. Talagang nagtagusan na ho yung epekto at 'di ba yung kumpiyansa o tiwala ng mga negosyante ay bumagsak. Di po ba at wala ho ang ginawa ho ng mga negosyante, nagpigil po sa kanilang negosyo, yung pagpapalawak ng kanilang mga negosyo at maging ang gobyerno ay tinigil din po yung pagbuhos sa mga infrastructure at marami ho ng mga kontraktor na nabanggit doon wala na ho diskaya lang ho na ang natumbok. Yung iba wala pa ho, mga kababayan, samantalang napakarami ho ng mga kontraktor ang naunang naibunyag yung mga pangalan na sinasabing sangkot dito po sa anomalyang ito. So magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at ano po masasabi nyo rito. So ngayon ho ay ibinabaling na ho ng ombudsman at ng administrasyon sa mga Duterte itong flood control. Sila na po ang may kasalanan at malinis na ho ang kasalukuyang Marcos Jr. administration. Kayo ho, ano masasabi nyo rito sa ating issue na pinag-uusapan? Magbigay na po kayo ng comment at sa mga bago lang po, subscribe na po kayo kasi nakikita ko ho, na-check ko ho, marami pong nanonood pero hindi po subscriber. Paki-subscribe na po kayo. Pakiusap po at para kayo po lagi updated dito po sa ating channel. At sundan niyo rin po yung aking Facebook page, Ka Eli Saludar. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.